Sinasabing isa sa pinakamalalang sakit na umiiral sa ating bansa o lipunan ngayon ay ang sakit ng korupsyon. At marahil ina-affirm yan sa naipakitang data ni Pastor Ike kanina. At marahil ang sakit na to ay hindi lamang ngayon, kundi dati pa. At bagaman marahil imposible na magkaroon ito ng kagamutan, pero umaasa pa rin tayo na isang araw, ang sakit na ito ay magkaroon ng kagamutan. Lalo na siguro kung ikaw ay isang mamamayan, ito ang iyong hangarin. Anumang bansa, marahil ang iyong kinalalagyan. Pero marahil ang isang sakit na dapat nating naisin na magkaroon ng kagamutan ay ang sakit ng kasalanan. Hindi ito isang uri ng sakit na pwede nating bigyan ng lunas sa ating mga sarili. Ito ay nasa kamay lamang ng mapagbiyaya o mahabaging Diyos. At sa pagpapatuloy ng ating serye, muli ko kayong iniimbitahan na buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos. Tayo ay nasa Kabanata 1. At ang tutunghayan natin ay ang talatang 40 hanggang 45. Ebanghelyo ni Marcos 1, talatang 40 hanggang 45. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Lumapit sa kanya ang isang ketongin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, "Kung gusto mo, maaari mo akong linisin." Dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang ketongin at sinabi sa kanya, "Gusto ko maging malinis ka." At kaagad nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. Pagkatapos na mahigpit siyang binalaan, kaagad niya itong pinaalis. Sinabi niya sa kanya, "Tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka at magpakita sa pari at maghandog ka para sa pagkalinis sa iyo ayon sa pinag-utos ni Moises bilang isang patutuo sa kanila." Ngunit siya'y umalis at nagsimulang magsalita ng malaya tungkol dito at ikinalat ang balita, kaya't hindi nahayagang makapasok si Jesus sa bayan, kundi nanatili siya sa mga ilang na lugar at pinuntahan siya ng mga tao mula sa lahat ng panig. Sa ating nakaraang mensahe, nakita natin ang pinakalayunin ng pagparito ni Jesus at iyon ay ang mangaral ng Ebanghelyo, ang mangaral patungkol sa kaharian ng Diyos. Malinaw yan matapos ang napakahalagang dalawang yukto sa buhay ni Jesus, ang kanyang baptism and temptation. Verses 14 to 15 ay siya ay bumalik sa Galilea, nangaral patungkol sa Ebanghelyo ng Diyos. Sinabi doon na malapit na ang kaharian, kayo ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. At napakahalaga noon sa ministeryo. Ngayon, matapos ang pangangaral ni Jesus sa palibot ng Galilea at pagpapalayas ng mga demonyo, talatang 39, kaagad-agad ay ipinakita o sinabi sa atin na may lumapit daw kay Jesus na isang ketongin. Alam nyo, medyo nakakagulat ang tagpong ito. Sapagkat gaya ng alam natin kapag sinabing ketong o leprosy sa kanilang panahon sa Palestine, ito ay nakakahawa. Yan ang isa at kaagad-agad na may isip natin dyan. Bagaman hindi raw po lahat ng ketong na tinatawag o itinuturing sa kanilang panahon noon ay nakakahawa. Ang mga pari ay i-identify nila yung mga skin diseases ay napakadami noon at like yung boils, maraming uri ng mga sakit sa balat na tinatawag nilang ketong pero hindi lahat ay nakakahawa. Ngunit sa kaso ng ketongin na ito, ng lalaking ito, ito'y nakakahawa. Kaya medyo nakakagulat na biglang nagkaroon ng eksena, may isang lalaki
na lumapit kay Jesus. Pero ang magandang makikita natin sa tagpong ito ay yung pagnanais o yung kahandaan ni Jesus na linisin ang ketongin na ito, na linisin ang isang maruming taong ito. At ito po yung aking napakasimpleng mensahe, masasabi nating napakasimple. Si Jesus bilang mahabagin ay handa na maglinis ng karumihan. Si Jesus bilang mahabagin ay handa na maglinis ng karumihan. Isang mahalagang maunawaan natin sa sakit na ketong sa kanilang panahon ay karaniwan itong ikinakabit sa kasalanan. Ibig sabihin, kung ikaw ay may sakit na ketong noon, ikaw ay itinuturing din na makasalanan. Of course, hindi na ngayon. Hindi mo pwedeng masabi na kung may ketong yung isang tao ngayon ay sasabihin mo makasalanan ka. Hindi ganon. Sa kanilang panahon, ganon ang pagtuturing. Ibig sabihin, hindi ito maihahalin tulad sa ibang mga karamdaman noon. Kaya ito'y nagbibigay sa atin ng hint kung gaano kabigat ang sakit o karamdaman na ito. Ngayon, nais kong tingnan natin ng dalawang bagay na nagpapakita kung bakit naranasan ng ketongin na ito na malinis. Una, pagkilala sa sarili na marumi. Pagkilala sa sarili na marumi. At pangalawang bagay, lalo higit, pagnanais ni Jesus na maglinis. Pagnanais ni Jesus na maglinis. So yung unang bagay na mahalagang makita natin dito, kung bakit naranasan ng isang ketongin, ng isang masasabi nating o tinuturing na marumi sa kanilang panahon ay yung pagkilala sa sarili na marumi. Dito malinaw na kinilala ng lalaking ito ang kanyang karumihan. Ang sabi niya, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. Siguro hindi ka naman magpapalinis kung hindi mo kinikilala, inaangkin sa iyong sarili na ikaw ay marumi. At malinaw na ganito yung pagkilala ng lalaking ito sa kanyang sarili. Kinikilala niya na siya ay marumi at iyon ang nagbunsod sa kanya na lumapit kay Jesus. Alam niyo, kung hindi kinilala ng lalaking ito ang kanyang karumihan, hindi siya lalapit kay Jesus. Baka sa halip na lumapit siya kay Jesus, baka magtago ito. Yun ay dahil yun ang hinihingi ng batas. Pero hindi ito ang ginawa ng ketongin na ito. At mahalaga yung ganyang pagkilala sa sarili. So ang pagkilala sa sarili na marumi o makasalanan ay nagbubunsod na lumapit kay Jesus. Alam nyo, hindi madali para sa ketongin na ito na kilalanin o tanggapin na siya'y marumi o makasalanan. Hindi yun ganun kasimple. Marami yung kahingian. Sa batas ni Moises, ang isang ketongin ay itinuturing na marumi sa seremonya. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makibahagi o makisalamuha sa mga gawaing pangrelihiyon. Hindi ka pwedeng pumunta sa templo para sumamba sa Diyos. At napakahirap noon sa isang tao sa ganung kalalagayan. At karaniwan niya, ang isang may ketongin, noon ay inihiwalay, ibinubukod like Miriam. Si Miriam, nung magkaketong siya dahil sa kanyang pagre-rebelde sa kanyang kapatid, ay inilabas siya sa kampo. Hindi umalis ang bayang Israel, hindi nagpatuloy sa kanilang paglalakbay dahil may dinisiplina. Hindi nila makakasama si Miriam at marami pang kahingian para sa isang may ketong. So diyan mapapansin nyo na hindi madali sa ketongin na ito na kilalanin na sa sarili na siya'y marumi, pero ito ang sinasabi ng batas at wala siyang magagawa doon. At ganyan tayo.
Ganyan natin tingnan ang ating mga sarili. Marahil napakahirap para sa atin na tanggapin na tayo ay makasalanan, subalit yun ang katotohanan. Anumang pagtanggi ang gawin natin na tayo ay makasalanan, wala tayong magagawa. Sapagkat yun ang katotohanan, yun ang sinasabi ng batas. Gaya marahil ng isang ketongin, gaano man niya itago na siya'y may ketong, na damitan niya ang kanyang sarili, takpan niya o ano man ang gusto niyang gawin para lamang hindi makita ang kanyang sakit sa balat, ang kanyang ketong, subalit hindi niya maitatanggi o hindi niya maiaalis na siya may ketong. At ganyan tayo. At ganyan natin tingnan ang ating mga sarili. At ang mabigat dito, dahil tayo ay marumi, dahil tayo ay makasalanan, nasa ilalim tayo ng puot ng Diyos. Nasa ilalim tayo ng paghahatol ng Diyos. At itong hindi naintindihan ng mga tao. Akala nila ang kasalanan ay isang simpleng sakit o isang simpleng bagay lamang, hindi. Katunayan, ang kasalanan ngayon ay pinapangalandakan pa. Ang kasalanan ngayon ipinagmamalaki pa. Ang mga tao ngayon ay hindi na nahihiya sa kasalanan. Marahil sa social media, pinagmamalaki pa kung anong uring kasalanan yung ginagawa niya. Talagang hinihahayag pa sa mundo. Sa halip na itago, mahiya sa anumang kasalanan, ipinangangalandakan pa sa mundo. Pero hindi nila naiintindihan ay yung bigat ng konsekwensya ng kasalanan. Nakita natin kanina na isa sa mga ginagawa sa mga may ketong noon ay inihihiwalay. Ibinubukod. Inilalabas ng lungsod. Hindi ba mabigat yon? Marami kang hindi magawa. Isang bagay na marahil napakahalagang dapat gawin, lalo na marahil sa isang Israelita, ang sumamba sa Diyos, ang dumako sa templo, hindi niya magawa. Ang mga bagay niyon, ganyan kabigat ang sakit na ito at ganyan natin makita ang kasalanan o ang pagiging may ketong spiritually sa ating mga sarili. Marahil ilang beses ko na nabanggit na minsan ako ay nakasama sa mental hospital sa Mandaluyong. Nagdala kami ng isang kaanak ko na nagkaproblema sa isip at while waiting, medyo naiinip ako. Ang ginawa ko ay nag-ikot-ikot ako sa pasilidad at may mga nakakasalubong ako na marahil hinayaan na gumala-gala. Ito yung mga tao na medyo parang pagaling na pero talagang makakita mo kung paano sila nawala sa sarili at hindi ko inaasahan na ako'y mapunta sa isang lugar, sa isang sulok na doon ay parang sila yung pinakamalala. Nakalalagayan doon. Marahil ito yung mga tao na wala na sa sarili, na talagang wala ng pag-asa, hindi na makaka-recover. Gusto kong sabihin sa inyo na talagang mahahabag kayo, kalunos-lunos ang kanilang kalalagayan, para na silang mga hayop. Hindi mo ma-imagine ang amoy, ang nakikita mo na napakadami sila doon, talagang kahabag-habag ang kanilang kalalagayan. Pero hindi ganon sa isang taong makasalanan. Sa isang tao na may ketong spiritually. Pero hindi yan nakikita at nauunawaan ng mga tao.
Ang hamon ko ay kung nais mong maranasan ang paglilinis sa iyong karumihan, matuto kang kilalanin ito. Hindi mo mararanasan ang paglilinis sa iyong karumihan kung hindi mo muna ito kinikilala. Magagawa mo lamang na lumapit kay Jesus kung meron kang pagkilala sa iyong sarili na marumi. At sa tingin ko kung minsan ito yung problema ng marami, ito yung problema ng maraming tao. Sa halip na aminin nila na sila'y marumi o makasalanan, sasabihin nila na sila'y mabuti. Sasabihin nila na sila'y maka-Diyos. Pero hindi yung totoo. Romans 3 verse 10, no one is righteous, no not one. Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ngayon, sige, tanggapin na natin yung kanilang pag-angkin na sila'y mabuti, na sila'y maka-Diyos. Pero hindi iyan ang magdadala sa kanila sa Diyos. Anumang kabutihan, anumang katuwiran meron tayo, hindi yan makapagdadala sa Diyos at mahalaga ang ganyang pagkilala. At minsan pa, yan ang gusto kong maunawaan ng mga wala pa sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Gusto kong makita nyo, gusto kong maunawaan nyo sa inyong mga sarili ang tunay nyong kalalagayan sa harap ng Diyos. Kayo ay marumi, kayo ay makasalanan. At kung hindi kayo lalapit kay Jesus, mananatili kayong marumi, mananatili kayong makasalanan. Ang katuwiran lamang ni Jesucristo makapagtatakip o makapaglilinis ng iyong karumihan at mahalaga ang ganyang pagkilala. Alam niyo, pinapakita dito na hindi yung pagiging marumi, hindi yung pagiging makasalanan ng tao ang pinakaproblema nito. Ang pinakaproblema ng tao ay kung paano niya kinikilala yon, yung kanyang pagiging marumi. At totoo yon, mga kapatid. Nakita natin ang mabigat na kalalagayan o suliranin ng kaitongin na ito. Pero marahil ang pinakamabigat ay kung hindi siya lumapit kay Jesus. Anong mangyayari sa kanya kung hindi siya lumapit kay Jesus? May ketong na nga siya tapos magtatago pa siya sa isang sulok. Hindi sinasabi dito na madali na lumapit kay Jesus, hindi. Nabanggit ko kanina na ang may ketong sa kanilang panahon, hindi pwedeng makasalamuha sa mga tao sapagkat sa oras na mahawakan siya, yung humawak sa kanya ay mahahawa, magkakaketong din. At alam niyo nung lalaking ito, alam ng ketongin na ito, na gano'n ang pwedeng mangyari, pero hindi iyon inalintana ng ketongin na ito. Hindi niya inisip na baka magalit si Jesus. At napakahalaga nun. Katunayan, pinapakita dito ang pananampalataya ng ketongin na ito kay Jesus. Paano ipinakita yung pananampalataya ng lalaking ito, ng ketongin na ito? Ang sabi niya muli, kung nais mo, maaari mo akong linisin. That's faith. Diyan mapapansin niyo yung katiyakan ng ketongin na ito na malilinis siya ni Jesus. Hindi natin alam kung paano nagkaroon ng kamalayan ng lalaking ito patungkol kay Jesus. Marahil narinig niya o nasaksihan niya mismo ang mga himalang ginawa ni Jesus. Sa previous verses, nagpagaling siya ng isang inaalihan ng masamang espiritu, verses 21 to 28. Pinagaling ang biyanan ni Pedro, verses 29 to 31. Nagpagaling ng maraming karamdaman, kasama ng pagpapalayas ng mga demonyo, verses 32 to 34. Gayon din sa verse 39b, sinabi doon na nagpalayas pa rin si Jesus ng mga demonyo. Yan marahil ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng kamalayan ang ketongin na ito na may kakayanan o may kapangyarihan si Jesus na maglinis ng karumihan.
At nang makakuha siya ng pagkakataon, ay nakiusap siya kay Jesus na linisin siya. Napakaganda ng ginawa ng ketongin na ito. Nabanggit na kanina na yung himno na ating inawit, Rock of Ages, ay himno nga na kinanta ni Augustus Toplady. Ipinakita dito na si Jesus lamang ang makapaglilinis ng karumihan. Si Jesus lamang ang makapagpapatawad sa kasalanan. Siya lamang ang makapagtatakip ng anumang ketong meron tayo. Ngayon, kung si Jesus lamang ang makapaglilinis, makapagtatakip, makapagpapatawad ng ating kasalanan, hindi ba tayo lalapit sa Kanya? Hindi ba tayo mananampalataya kay Jesus? Minsan pa, yan ang panawagan ko. Sa'yo na hindi pa lumalapit kay Jesus, sa'yo na hindi pa nananampalataya kay Jesus. So ito yung unang bagay na mahalagang makita natin sa tagpong ito, yung pagkilala sa sarili na marumi. Subalit, higit sa lahat, pangalawang bagay ay yung pagnanais ni Jesus na maglinis. Nakita natin yung kahilingan o panalangin ng ketongin na ito na malinis siya. Yun ay bunga nga ng kanyang pagkilala sa kanyang karumihan at pananampalataya kay Jesus. Ngayon, pansinin niyo ang tugon ni Jesus. Iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinawakan, hinawakan at sinabi, "Nais ko maging malinis ka." At agad nawala ang kanyang ketong. Grabe yung pagnanais ni Jesus na malinis ang ketongin na ito. Hindi ipinapahintulot sa batas na ang may ketong ay hawakan sapagkat mahahawa ang sinumang humawak sa kanya. Ngunit tinawakan siya ni Jesus. Grabe yung pagnanais ni Jesus na malinis ang ketongin na ito. Sa halip na magalit siya, alam niyo, meron daw mga translation or version na sa unang talata ay pinakita na galit si Jesus. Nagalit daw siya. Pero ito ay kumukontra, kung totoo man daw na nagalit si Jesus nung lumapit ang ketongin na ito, yun ay dahil sa galit niya sa kalalagayan ng may ketong na ito dahil sa bigat ng kanyang kalalagayan. Although hindi tinanggap yan ng maraming mga scholars dahil yun daw ay kabaliktaran ng kahabagan ni Jesus. Malamang, pero whether nagalit si Jesus o hindi, pero kung nagalit man, doon sa kalalagayan ng ketongin na ito, hindi sa mismong doon sa tao. Dahil sa bigat ng kalalagayan ng taong ito. Ngayon, marahil may isip nyo kung bakit gayon na lamang ang awa ni Jesus sa ketongin na ito. Kaya nang nabanggit ko, yun ay dahil sa tindi ng kalalagayan ng ketongin na ito. Yun ay dahil lipos siya ng ketong. Marahil wala ng puwang sa kanyang katawan na walang ketong. Kumbaga sa isang sakit, malala na ito. Kumbaga sa isang sakit, wala na itong kagamutan. Gayunman, hinawakan pa rin siya ni Jesus. Hindi niya inalintana ang kanyang kalalagayan. At ang sabi, agad nawala ang kanyang ketong. So ang pagnanais ni Jesus na maglinis ay sumasaklaw o tumatakip sa bigat ng kasalanan. Dahil sa tindi ng ketong ng lalaking ito, marahil hindi na siya mapapagaling ni Jesus. Dahil sa tindi ng ketong ng lalaking ito, marahil hindi na nanaisin ni Jesus na linisin siya. Pero hindi yan ang ating nakita, hindi yan ang ginawa ni Jesus. Ganyan natin makita ang pagnanais ni Jesus na maglinis. Ganyan natin makita ang pagnanais ni Jesus na magpatawad sa isang makasalanan, ganyan siya kamahabagin.
Marahil pwede nating sabihin o isipin na makasalanan ako, marumi ako, pusakal ako. Kaya hindi ako patatawarin ni Jesus. Nagkakamali tayo. Hindi ko alam kung may narinig na kayo na nagsabi, ay kahit si Satanas ay hindi tatanggapin ng taong yan dahil, hindi tatanggapin ni Satanas sa impyerno. Dahil sobrang masama yung taong yan, pusakal yan. Pero sila man ay nais ni Jesus na patawarin. Yan ang dahilan kung bakit ang mga kriminal ay binabahagi na natin ang salita ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ang mga nasa bilangguan ay binabahagi na natin ang salita ng Diyos. Iyon ay sa simpleng paniniwala na sila man ay kaya at nais ng Panginoon na maligtas. At sa atin na nasa ganyang ministeryo, yan sana yung higit na magbunsod sa atin, higit na magkaroon tayo ng compassion sa mga taong nasa gantong kalalagayan na marahil itinatakwil o sinusukan ng lipunan. Pero hindi ganon ang ating pagtingin sa kanila. Sana ito yung lalong magbunsod sa atin na sila ay mabahagi na ng salita ng Diyos. Hindi yung parang, kumbaga sa may ketong ay nagdidiri tayo. Dahil sa kanilang kalalagayan. Siguro nga marahil, kung mag-share ka ng gospel, marahil doon sa mga taong malaya, mga taong marahil maayos, o baka nga kilala pa sa lipunan, pero paano sa mga nakakulong? Hindi ko sinasabi na yung lahat ng nakakulong doon ay kriminal na. Marahil may mga inosente nga, pero yung katotohanan na sila ay nakakulong. Hindi madali yun, pero bakit tayo ay nagtsatsaga, nagsisikap for so many years? Yung church ay hindi tumitigil na magbahagi ng ebanghelyo sa mga taong ito. At ito yung isang malinaw na katotohanan na nais at kaya ni Jesus na linisin o patawarin ng mga taong ito. At kung nagdududa ka na luminis ang lalaking ito sa kanyang ketong, alisin mo na ang iyong pagdududa sapagkat malinaw na luminis ang lalaking ito sa kanyang ketong. Ang sabi ni Jesus, tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man kundi pumunta ka at magpakita sa pari at maghandog ka ayon sa pagkalinis sa iyo, ayon sa pinag-utos ni Moises bilang patutuo sa kanila. Sa batas, ang pari ang magsasabi sa iyo na ikaw ay marumi. Gayun din, ang pari ang magsasabi sa iyo na ikaw ay malinis na. At ganyan ang ginawa ni Jesus. Sapagkat hindi po pwedeng sabihin ng ketongin na ito sa lipunan na malinis na ako. Yung self-declaration, hindi po pwede ang ganon. Kailangan ng pari ang magsabi nito bilang patunay na siya ay malinis na. Yan din sinabi sa Luke 17, yung sa 10 ketongin na pinagaling. Pinahayo sila at pakita sa pari. At ganitong naranasan ng ketongin na ito, bagaman hindi niya sinunod ang utos ni Jesus na huwag sabihin kanino man na nangyari sa kanya, pero malinaw na naranasan ng ketongin na ito ang paglilinis ni Jesus. At huwag nating pagdudahan yon. Siguro kapag nakabalita kayo ng isang pusakal na makasalanan, isang marahil kriminal, kilalang kriminal, na marahil for so many years nakakulong, tapos na-absuelto sa kanyang kaso, marahil magdududa kayo. Marahil iisipin nyo, mukhang nagkabayaran. Mukhang nagkasuhulan. Pero sa kaso ng ketongin na ito, hindi ganun ang nangyari. Walang hokus-pokus. Ang hamon ko ay huwag mong pagdudahan o pag-alinlanganan na kaya o nais ni Jesus na linisin ka sa iyong kasalanan. Totoo marahil na parang imposible na sa ketongin na ito na malinis
Yun ay dahil sa tindi ng kanyang ketong, pero hindi yun imposible kay Jesus. Ganyan mo makita kung gaano ka mahabagin sa Jesus. At hindi ba nararanasan natin yan kahit pa sa atin ng mga mananampalataya? Sa atin na nilinis o pinatawad na ni Jesus, hindi nyo ba nakikita yung pagiging mahabagin ni Jesus? Hindi ba tayo ay laging nagkakasala? Pero sa kabila nun ay patuloy nating nararanasan ang kanyang pagpapatawad. Kanyang kamahabagin sa Jesus. At kanyang kamamangha sa ginawa ni Jesus sa iyong buhay. Meron pa ba tayong pagkamangha, mga kapatid, sa ginawa ni Jesus sa ating buhay? O parang wala nang dating? O para bagang manhid na tayo sa ginawa ni Jesus sa ating buhay? Hindi dapat ganon. Dapat laging may pagkamangha. Marahil hindi maitatanggi na isa sa pinaka-popular, marahil pinaka-popular na himno ni John Newton ay ang Amazing Grace. Pero ano ba ang kamangha-mangha sa himnong ito? Alam niyo ako na sorpresa na kahit saan kinakanta to, sa lahat ng bansa, minsan sa libing, sobrang popular. Pero ano bang kamangha-mangha sa himnong ito? Dahil ba maganda lang siya? Ang kamangha-mangha sa himnong ito ay yung isang pusakal na makasalanan ay naligtas. Yan ang dahilan kung bakit pinamagatan ng himnong ito na biyayang kamangha-mangha o kamangha-manghang biyaya. Sa GMA na pag-usapan pa yan. Ano bang saktong Tagalog? Kamangha-manghang biyaya o biyayang kamangha-mangha, either way talagang kahit anong pagtatagalog mo dyan, yan ang katotohanan, talagang nakakamangha ang biyaya ng Panginoon sa atin at malinaw yan sa mismong patotoo at karanasan ng kumatha ng himnong ito na walang iba nga kundi sa John Newton. Sinabi sa unang saknong, kamangha-manghang biyaya na sa akin tumubos. Naliligaw kong kaluluwa, kanyang iniligtas. At ganito ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus at sana ay talagang ito ang patuloy na magpamangha sa atin. Bilang tugon, awitin natin, biyayang kamangha-mangha. Wakas po tayo sa panalangin, mga kapatid. Padakilan naming Diyos, tunay na kami namamangha sa iyong kahabagan na ipinamala sa amin. Kami gaya ng isang kaitongin ay marumi. Kami ay makasalanan na hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili mula dito. Ngunit salamat dahil sa kahabagan ng aming Panginoong Hesus. Kami ay nalinis sa aming karumihan. Kami ay napatawad sa aming kasalanan. At tunay na kamangha-mangha ito, Panginoon, sa aming paningin. Salamat sa iyong ginawa sa aming mga buhay. Salamat sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo na dahil sa kanyang dugo, kami nalinis sa aming karumihan at naway kami ay patuloy na mamangha sa iyong ginawa sa aming mga buhay. At salamat sa paalala, Panginoon, na upang maranasan namin ang iyong paglilinis ay nadoon yung pagkilala sa aming karumihan at pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Naway sa kabila ng hirap na aminin at kilalanin na kami ay marumi, kami ay makasalanan, ngunit ito ang katotohanan. At salamat, Panginoon, na sa iyong habag ay kami iyong nilinis, ngunit ito ang panalangin namin sa mga kasama namin ngayon.
sa bulwagan mang ito o marahil may mga kasama kami ngayon na nakakapakinig sa kanilang mga tahanan. Panginoon, naway ang iyong salita ay umabot din sa kanila. Makita nila ang kanilang kawalan sa iyong harapan. Makita nila ang kanilang pangangailangan sa Panginoong Hesukristo. At salamat sa katiyakan na ikaw ay handang maglinis sa aming karumihan. Tunay na pinupuri ka namin, Panginoon, sa mga oras na to. Salamat sa iyong salita na minsan pa ay pumailang lang sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagpapaalala ng iyong salita at tulungan niyo kami na sa aming pagbalik sa mundo ay meron kaming salita niyo na siya naming gabay upang kami ay makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban, lumalakad sa kabanalan. Salamat o Diyos sa mga oras na tutunay na pinupuri ka namin at ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.